Low down payment or zero down payment, sino nga ba namang hindi maiengganyo nan? So, ang babayaran mo na lang monthly, sigurado ka, bukod sa monthly, marami ka pang gagastusin. So, ito yung mga bagay na kailangan mong gastusin o isipin kung kukuha ka nga ba ng sasakyan na hulugan or kahit bakasyan ito yung mga gagastusin. Una, hindi tumatakbo ang sasakyan ng libre. So, kailangan mo magpagas. Bukod sa gas, every 3 months or every 5,000 kilometers, kailangan mo magpa-change oil o kailangan mo dalhin sa kasa yung sasakyan mo para hindi ma-void yung warranty ng sasakyan mo. So, ano ba tong PMS na to? Yung change oil, pagpalit ng mga kung anong filter dyan, at saka yung top up ng iyong mga fluids and overall check up ng sasakyan mo kumbaga. Monthly, PMS, gas, car wash, insurance, LTO registration, toll fees kung kailangan mo, accessories, hindi pwedeng hindi ka bumili katulad ng air freshener, panglinis ng sasakyan, or mat ng sasakyan mo, medyo may kamahalan din, although medyo tumatagal din naman yun ng ilang taon So is it worth it na gumastos ng ganong kalaki? Depende sa pangangailangan mo and depende kung kaya ng budget. So wag natin pilitin kung ang kaya lang natin bayarin is yung monthly amortization. Katulad ng sasakyan, gastusan ko na rin na to. Katulad nitong taillight na ito, nabasag. Actually, binasag. Hindi ko alam kung sino mga tambay yun. Pwede ko naman siyang ipasok sa insurance, kaya lang may iwan ko doon ng ilang araw. And tinansya ko yung gagastusin ko sa kung ipapasa ko rin sa insurance. Medyo tumapat naman siya doon sa participation fee. Kaya rather than buying a new one or replacing a new one or ipasok ko sa kasa or sa insurance pala, ako na lang gumastos. Itong dashcam na to, nag-install na rin ako. Well, advisable na mag-install ng dashcam for insurance purposes. At saka siguro minsan pag nahuhuli ng enforcer o ng police because of a traffic violation na gusto mo i-contest, meron kang evidence. Pag-claim ng insurance or knock on the wood, kung magkakaroon ng banggaan or sabitan, at least meron kang ebidensya kung sino may kasalanan. Kaya siguraduhin mong maayos ka magmaneho. Itong nabili kong sasakyan is walang kasamang alarm. So nagpakabit na ako. Itong wheel na to, rim or mags, kung anong tawag nyo dyan. Yung stock kasi nito is stainless. Kinakalawang yon over the period of time. So bumili rin ako ng ganito, alloy. Magkano inabot ko dyan? Mga 12 mil din. So maraming kailangan i-take for consideration kung bibili ka ng sasakyan. Kung worth it ba? Kung kaya ba ng budget? Siguro naman na-mention ko na or na-imagine nyo na or somehow na-compute nyo kung magkano yung mga gagastusin nyo. Katulad ako, napakasimple ng sasakyan ko pero yun yung mga ginagastos. So if the cost outweighs the benefits or even the convenience na makukuha mo, why not? Go ahead, buy a new car, buy a second-hand car, but it's a different topic na kung ano bang babayaran, kung ano bang bibili nyo. It's your choice. Marami rin factors to consider when buying a new car and a second-hand car. For me, mas madali sa akin ang new car kasi low maintenance and hindi naman sa low maintenance.
medyo wala pa kasi dun yung mga period na sirain eh. Lalo na ako, hindi ako marunong sa mga kalikot na mga sasakyan na yan. So, mas mabuti na siguro sa akin, para sa akin ng brand new car. Hulugan lang naman din ang kuha ko eh. So, kung kaya nyo kumuha ng cash, mas maganda. Kung second hand car ang gusto nyo, well, check nyo na lang sa YouTube kung ano ba yung mga pointers or mga bagay na kailangan yung tignan sa pagbili ng second hand car. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and God bless. Click the subscribe button. Salamat!